Carl Andrew Yulo, galit nga ba sa kanyang kuya Carlos Yulo? Yan po yung ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, reaksyon sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong patuloy na pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit ko na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Muli po, ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Kung iniisip nyo man na nagpapakitang tao ako, nasa inyo na yun, guys. Carl, wag gayahin ko yung mga. Wala kayong makialam dun, guys. Hindi nyo na problema yun. Problema na namin yun. Ako ang anak, di nakikisali. Kayo pa kayang di ba anak? Lesson learned, guys. Huwag kayong makikisali, guys. Kasi ako sariling pamilya, di ako nakisali. Nadamay lang. Baka sabihin na naman, Mabait naman yan si Kaloy. Tigilan mo na, baka sabihin pa ng ibang tao, pinagtatanggol natin siya. Di niya maintindihan kasi yung mga guys eh. Yung mga taong nasa paligid niya, alam niya naman na maraming may magsasabing peke kami kahit hindi naman. Carl Andrew Yulo, ang kapatid ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo, sinabi niya sa kanyang tatay na huwag nang banggitin ang pangalan ng kanyang kuya. Bakit kaya ganoon na lang ang galit ni Carl sa kanyang kuya? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Matatandaan, noong isiniwalat ni Carl na mula nang maging girlfriend ni Carlos si Chloe San Jose, nabawasan na ang oras ng kanyang kuya para sa kanilang pamilya. Ayon kay Carl, si Chloe ang itinuturong dahilan ng paglayo ng kanyang kuya sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Carl, ang nais lang ng kanilang pamilya ay magbigay naman ng atensyon si Carlos sa kanila at hindi laging sila ang maghahanap ng oras para mapansin. Ayon kay Carl, hindi naman mataas ang pride ko kuya at nagalit din naman ako sa iyo, pero temporary lang. Sa ganitong mga pahayag ni Carl, makikita na mahal pa rin ni Carl ang kanyang kuya, pero hindi maiiwasan na maiaalis ang tampo sa kanyang kuya. Base sa mga lumalabas na impormasyon, tila lumalalim ang hidwaan sa pagitan ni Carl at ng kanyang kuya Carlos. Ayon sa mga balita, nagsimula raw ang lahat nang manalo si Carlos ng 2 gintong medalya sa Olympics, kung saan nakatanggap siya ng malaking premyo at isang condo unit. Sa halip na magdiwang kasama ang pamilya, naiwan raw sila ni Carl at ng kanilang mga magulang. Simula noon, tila nag-iba na ang tingin ni Carl sa kanyang kuya na dati hinahangaan niya bilang isang world-class gymnast, ngayon hindi na. Sa isang livestream na ginawa ni Carl, kasama ang kanyang ama na si Mark Andrew Yulo, naging emosyonal ang usapan nang banggitin ng kanyang ama ang pangalan ni Carlos. Mabilis na nakiusap si Carl na huwag na itong pag-usapan. Ayon kay Carl, ayaw na niyang mapag-usapan si Carlos dahil baka magdulot lang ito ng mas malalim na issue sa pagitan nila. Pero mukhang si Mark Andrew ay umaasa pa rin na balang araw ay babalik si Carlos sa kanila. Nakakabahala nga talaga ang lumalabas na mga salita mula sa pamilyang Yulo. Sa nasabing livestream, hiniling ng ama ni Carlos na batiin ni Carl ang kanyang kuya. Pero tila ba hindi na ito nagugustuhan ni Carl? Anya, hayaan na natin sila papa. Huwag na natin sila pansinin kasi baka lalong magkagulo mga yan. Sabihin pa nila na peke tayo. Sa totoo lang mga tagapanood, may punto po doon si Carl Andrew Yulo na wag na nilang idamay, wag na nilang banggitin kung sa live nila si Carlos Yulo. Kasi ganun din po eh. Pag nababanggit po nila yung kuya nila, ang mga nakapaligid naman po kay Carlos Yulo ay sinasabing mga peke naman yung mga tao na yan, di ba? Tapos si Kaloy naman naniniwala, di ba? At kahit naman po hindi nakikisawsaw tong si Carl Andrew Yulo sa mga issue tungkol sa kuya niya, nadadamay po siya. Siyempre, kapatid po siya mga tagapanood eh. At siguro, hindi naman po siguro galit siya sa kuya niya. Totally galit po talaga. Siguro talagang may tampo lang. Siyempre, sino ba namang kapatid na hindi magtatampo sa kuya mo, lalo't nakakuha lang ng malaking karangalan
maraming pera, eh biglang nagbago na sa pamilya nila. Siyempre mabibigla po yung kapatid na, hey, teka, bakit parang ganito na yung kuya ko? Dati naman nung hindi siya sobrang sikat, hindi naman po kami nito isinasantabi lang. Lagi po kaming kasama sa celebration niya, pero ngayon wala na. Ganun po yung iisipan niya bilang nakababatang kapatid, lalo na magkasama pa sila sa iisang track na paggi-gymnast. Diba mga tagapanood? Pero sa part niya siguro, ayaw niya lang sabihin sa pamilya niya kung gaano siya naapektuhan at pinipili niya na lang pong manahimik para po wala na ring gulo. Para po pakita sa pamilya niya na okay lang sila, hindi sila apektado. Para hindi na rin po mag-isip yung tatay at nanay nila. Ganun po siya kabuting anak sa nanay niya, mga tagapanood. Kasi kung masamang bata po ito, makikisawsaw yan, aawayin niya ng aawayin yung kuya niya at si Chloe San Jose. 'Di ba? Kaso nga lang po, pag ginawa niya naman yun, iisipin niya na magdadagdag pa siya ng problema sa pamilya. Kaya mas mainam na mas manahimik na lang. Di ba po mga tagapanood? So kayo, ano pong komento nyo rito? Comment nyo po sa comment section, pag-uusapan po natin yan. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.